Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ay very spontaneous live namin. We have here Apple and Christine. Sila po ay mga VAs po ng Legit Academy. Christine is responsible po para sa paggawa ng aming mga website contents and graphic designing and content creation din po. And si Apple naman, ang kanya pong task ay siya po ang gumagawa ng mga contents doon po sa aming Facebook groups. So we have the Legit Online or Legit Filipino Freelancers. Okay? Tapos meron pa po kaming isa pang group. So parang nasa 50,000 po ang or around 60,000 yung members po ng mga groups na yon. So si Apple po ang responsible doon. Siya rin po ang may pakana ng mga postings for hired student, mga testimonials po ng Legit Academy. So yun, yun po ang kanyang ginagawa. So bakit nga po ba kami nandito? Actually, like I said earlier, very spontaneous lang po itong live na to because what I wanted to do sana kanina is i-train sana sila, no? Para sa mga ginagawa nila sa Canva because most of our designs po, ginagawa kasi namin sa Canva talaga. So sabi ko sa kanila kanina, guys, meeting tayo mamaya. I will train you or teach you some tips and tricks that I know na pwede nyong i-apply pag gumagawa kayo ng designs nyo sa Canva. So this is also applicable for the freelancers out there. So kung kayo po medyo tingin nyo hindi nyo pa masyadong kapang-kapa si Canva, baka po may mga matutunan kayong tips and tricks po dito sa aking ibibigay na very live training, Canva training. No? This is the very first time that I'm actually doing this. And wala lang, naisipan ko lang. Diba? Pwede naman yun naisipan ko lang bigla mag-live. Diba? So, yun. So, shout out po sa ating 23,000 viewers. And paki-comment naman po, pakipusuan naman po yung ating stream para naman po hindi mag-lag yung ating hindi mag-lag yung ating internet. Pag pinupusuan kasi hindi naglalag to Ganon kasi siya ngayon di ba? Pansin niyo sa mga streamer pag pinupusuan niyo hindi namamatay yung stream nila. So, yun. Pakipusuan po and please comment below kung saan po kayo nanonood. Dati ba namin kayong student na and are you interested to know more about Canva, yung mga applications na pwede nyong gamitin sa Canva and kung paano nyo po magagawa yung mga designs na sa tingin nyo medyo imposibleng gawin sa Canva. No? So baka po dito sa live training na to, matulungan ko po kayo. No? So yan, please also share itong live stream natin sa ating mga groups, no? Or doon po sa inyong mga personal profile, baka po makatulong pa tayo sa iba pong aspiring freelancers or business owners para po doon sa kanilang iba't ibang mga Canva designs. Ayan. So, siguro papakilala muna ako, no? Dami kong dada. By the way, guys, I am Coach Mon. I am the founder and CEO of Legit Online Virtual Assistants Academy. And ako rin po ang nag-train sa ating Facebook ads and Facebook marketing masterclass. Sometimes, but majority po si Coach Christian po ang nandyan. And speaking of which, mamaya po, we have the first day na ng aming Facebook ads and Facebook marketing masterclass. So for those people po na interesado mag-join, please send a message po sa Legit Academy page para po kayo ay maka-join mamayang 6 p.m. sa aming training. Okay? Paul, siguro let's start. Mag-introduce ka muna ng sarili mo rin sa kanila. So, hi, good afternoon. I'm Apple. I'm from Legit Group Moderator. Wait lang. Buhay freelancer yan. Buhay freelancer. It's okay. It's okay. Sabi. Eto yung nangyayari pag spontaneous yung live po namin. Unexpected kasi si Coach. So, sorry na. Go lang, go. Sige, pakilala ka, Paul. So, ayun.
Sana marami kayong matutunan dito sa live streaming namin ngayon hapon. Ayan. Thank you very much. How about you, Christine? Magpakilala ka naman sa kanila. Hello po, magandang hapon. Ako po si Christine. Actually, nakakaisang cut-off na ako kay Coach. Sobrang ganda dito sa legit. Legit na legit. Sa mga interesado manood, makakatulong tong Canva tutorial na to para sa inyo. Lalo na para sa amin. Yes, yes. Actually, this is intended talaga for Apple and Christine, but I thought na makakatulong din itong training na to for the other freelancers out there. And huwag kayong mag-alala, sobrang free po nito. Free lang naman ang Canva. And ang knowledge talagang yung iba nasa YouTube naman 'di ba? But spontaneous lang to. So tignan natin baka meron po kayong mga matutunan. By the way, si Christine po was from our GVA batch 48, 47. Saan ba, Chris? 47 po. 47, ayan. So, we actually absorbed Christine sa amin pong team para siya po ang mag-design ng aming website and maglagay ng content, SEO, and some of the designs na nakikita nyo po doon sa aming Facebook page. Ayan. So, keep on sharing and again po, pakipusuan po ng ating live stream para naman po hindi po kami mag-lag yung aming mga internet. Maraming salamat po. And again, comment below where you are watching from. Okay, para po alam namin din yung mga babatiin na namin. So shout out sa iyo Ash City, shout out po sa iyo. Ayan. Thank you. So, without further ado, umpisa na po natin ang ating tutorial. Okay, dito po sa ating live stream. So again, ang ituturo ko po is kung ano ba yung mga tips and tricks na pwede nyong i-apply kapag kayo ay gumagamit ng Canva. Okay, so applicable po to sa mga entrepreneurs, business owners, freelancers. So makakatulong po ito ng sobrang laki sa inyo. So umpisa natin from the very basic, no. Ano po ba yung Canva? Ang Canva po ay ginagamit for you to create your graphic designs. Okay? So para po siyang well, simple whiteboard lang naman si Canva sa totoo lang. Pero napakarami niyong pwedeng gamitin or paggamitan sa Canva because ito ang nagpadali ng buhay ng lahat ng mga graphic designers sa madaling sabi. Okay? So ito po ang sample ng ating Canva. So very simple white board lang naman siya dyan. Then you can add some text dito po sa Canva. Okay? So you just have to click this. Then ito yung mga simple text na pwede nyong i-add. As you can see, merong heading, subheading, and then body text na pwede nating i-add. Okay? So when you click this, dito po yung kanyang mga fonts na pwede ninyong gamitin. So mag-iiba-iba po yan. Depende dun sa font na paborito ninyo. I'm pretty sure kapag ginagamit nyo naman na si Canva or madalas nyo na siyang ginagamit, magkakaroon na kayo ng mga favorite fonts. Akong favorite font ko is si Bangers. Iba? Ito yung kanyang design. So pwede natin ganyan. For example, yan. Ganyan yung kanyang magiging itsura. Okay, you can adjust yung mga sizes po niya. Sa subheading, ganun din. There. Okay, pwede nating paikliin ng konti lang para hindi masyadong laki. Yan. Okay? So yan po, very simple, di ba? Pwede tayo mag-add ng text. Now, when you go to elements, dito naman po, pwede kayo mag-add ng iba't ibang elements. Pwede tayo mag-add ng photos. Lagay natin, for example, shoes. Simplihin lang natin yung mga designs natin. Okay, so when you click this, ma-add na po siya dito. I think this is Converse, no? Inalis lang nila yung logo. But, yan, pwede nating i-adjust yung kanyang photo. Yan. Pwede nating iikot ng mga ganyan. Depende po sa gagawin yung design. So, napakaraming pwedeng gawing application. Other than that, pwede rin tayo mag-add ng photo by just clicking photos. Doon po sa taas. Okay? So, halimbawa, ito yung ating i-add. There. Okay? Pwede natin palitin ng ganyan. Yan yung kanyang photo. Okay? Pwede rin tayo mag-add ng graphics. Kung gusto nyo medyo animated ang style, no? So, pwede rin tayo mag-add ng ganito. Okay?
Other than that, pwede rin tayo mag-add ng videos. Okay? So dito po, may mga free short clips na pwede nating i-add sa ating ginagawang project. So halimbawa ito, paliitin lang natin. So you can see, automatic nagpi-play naman siya. There. Okay, so yan po yung iba't ibang, I mean, ito yung pinaka-basic no, na application ni Canva. But if you want to upload some stuff in Canva, pwede rin po. You just have to click Uploads. So dito, pwede na kayong mag-upload from your media. Okay, so directly from your PC, papunta po doon sa mga uploads. So ito yung mga recent uploads na ginawa namin. As you can see, puro pagkain po. May Facebook logo, may Paymaya. But for example, ito po, we're gonna add the Legit Academy logo. Okay? So pwede naman po ito ang inyong i-upload. Halimbawa, or yung company logo po ng inyong mga clients. Okay? Now, if you have the professional version or yung pro version ni Canva, okay, you will have additional features. No? Kasi kapag naka-free version po kayo, you cannot remove backgrounds. Pero kung gusto niyo i-remove yung background, pwede naman po. Let's say for example, babaguhin ko muna yung colors nito. So drag ko lang para lahat na sila. Then text color, babaguhin natin, lagay natin ay orange. Okay? And then yung background ko, click ko lang dito sa mismong background. And then I'll click this background color. Okay? Ito po yung black. So magiging black na yung ating background. Okay? So halimbawa naman, palitan natin. Gawin natin halimbawa red. Okay? Yung background po netong Legit Online Academy logo, pwede nyo pong baguhin yan only if you have the pro version of Canva. You just have to click Edit Image. And then meron po ditong background remover. Okay? You just have to wait for a few seconds habang pinaprocess po siya ni Canva. Hindi po ito, minsan depende sa bilis ng internet ninyo. But normally, it takes about 10 seconds para po maalis yung background po nung picture or logo po na yon. So as you can see, nawala na po yung kanyang black na background. Okay? So yun po ang pinaka-basic no na pwede nyong magamit si Canva. So ganun siya. Pwede ka maglagay ng kahit na anong designs na gusto mong gawin dito. Of course, hindi siya kasing professional pagdating when it in comparison to like Photoshop, yung ganyan. So, malayo po ang pagkakaiba. However, syempre, it's applicable pa rin naman because ito yung mga simple designs. Halimbawa, magagawa ka ng logo, diba? Gagawa ka ng mga for Facebook posting, for Instagram, yung mga ganyan. So, yun, applicable po yun dito. And one more thing that I want to add is that there are also templates na pwede nyo nang i-add. Halimbawa, no? I will add a blank board. Okay? So, sa templates po na to, pwede kayo mamili. Halimbawa, ang ilalagay natin dito, ano ba yung ino-offer natin? For example, shoes. Okay? Tignan natin kung meron. Click natin to. So, we can add this, for example. Ayan. So, may mga templates na sila na pwede mong i-edit. Halimbawa, ito, we want to change the background nito. So, pwede tayong bumalik ng elements, balik tayo ng photos. Titignan natin dito kung ano yung mga designs ng shoes. Okay? Then, ida-drag lang natin to. As you can see, ida-drag lang natin, papunta siya dito para mapalitan yung kanyang design. There. Okay? Tignan natin, kasi ito walang background. Tignan natin yung merong background. Ito, halimbawa. Yan. Okay. So, napalitan na natin yung picture. We can also change this. Okay, gawin natin medyo legit style. So, orange po. Then, ito din. Gawin din nating orange. Yan. So, ito siguro black. Okay? So, there. Siyempre, you have to follow yung branding po nung company na pinagtatrabahuan ninyo or yung inyo pong business. No? You have to follow the branding every single time. So, like, type natin dito. Legit Online Virtual Assistance Academy. Okay, as you can see, medyo sumobra po, no? So you can always adjust yung kanya pong size. Dito po sa corner, pwede nating paliitin ng ganyan. Ayan. Tapos pwede nating palaparin ng konti para kumasya yung buong text mismo.
Okay, so medyo sablay na doon. Yan. Okay, so pwede na natin ulit siyang palaparin ng konti. There. Okay, so as you can see, pwede nyo pong i-edit yung mga templates na kung ano man yung mapipili nyo dito. So, ganun po ang gamit ni Canva, just to give you an overview kung paano siya ginagawa. Now, here are some tips and tricks na pwede nyo pong i-apply kapag po kayo ay gagawa ng design sa Canva. So, let's start with a blank board again. Okay? So, first, there are shortcuts na pwede nyo pong tandaan. Actually, 4 lang naman ang shortcut sa Canva. It is RTLC. So, Paul and Chris, pakitandaan, RTLC. When you click R, meron pong lalabas na rectangle. Okay? So, if you want to create you parang shade or rectangle, so you just have to click R. Okay? So, there, rectangle. When you press T, may lalabas po na text. Okay? So, yun yung parang pinaka-shortcut if you want to put a text doon po sa inyong design. Okay? L, if you want to create a line. Okay? So, may lalabas na line. And then C, if you want to create a circle. There. So, 4 lang po yan na dapat yung tandaan when you are creating a design in Canva. Alright? So, very basic. Next, when it comes to line designs, okay, so pwede nyo pong baguhin itong design ng line na to. Okay? As you can see, when you click the line, meron pong lumalabas na iba't ibang designs po dito. So, ito po, yung una is yung color. If we want to change the color, gawin natin orange. Next, ito po yung kanyang weight or yung kapal. Sorry. Yung kapal ng kanyang line. So, there. Ito yung 100%. Ito yung 1. Okay? So, depende po sa inyo. Let's put it at, let's say, 30%. Okay? Para lang mas makita. Next, dito po yung kanyang style. So, meron lang 4 dito. Meron namang square line. Okay? Meron naman na aalisin natin yung kanyang edge. Okay? Gagawin natin pabilog, kagaya kanina, yung default. Okay? Next is yung broken line, na tinatawag. Ganyan po yun. And then, yung dots. Okay? So, yan yung next na pwede yung tandaan. So, balik tayo dun sa default. Next is yung kanyang end-to-end na itsura. So, halimbawa, dito, sa first, dito, starting sa left, ito po siya, pwede nating baguhin. So, pwede nating gawing arrow. Okay? Pwede nating gawing circle, yung dulo, or yung square. Okay? So, depende dun sa design na gagawin niyo. So, say for example, this one, gagawin natin siyang square. And then, you click the next one, gagawin natin tong arrow. So, parang ganyan. Okay? So, ibig sabihin, you can design lines din po dito. Yun yung parang mga simple tricks na pwede nyong i-apply doon po sa inyong mga designs. Okay? Now, text designs and font is our next topic. So, dito po, I've mentioned earlier na pwede nyo pong baguhin yung inyong mga fonts. Depende po sa inyo. So, napakarami pong fonts na pwede nyo magamit sa Canva. But most of them, available lang po kapag kayo ay naka-Canva Pro. Pero marami pa rin na mga fonts dito na pwede nyo gamitin kahit hindi kayo naka-Pro version. So, halimbawa, ito, Norwester. Okay, ito naman yung Argent kapag po kayo ay naka-Pro version. Okay, so hindi lahat magagamit nyo but maraming free kayo na pwedeng gamitin dito if ever man. Okay, so that's the first thing. Next is of course yung inyo pong font size. Okay, if you have a very specific font size, you can just type it here. Let's say gawin natin tong 90. Okay, click enter. There. So 90 na yung kanyang font size. Next, pwede nating manually baguhin dito by just adjusting yung mismong text. As you can see, dito po sa section na to, when I'm adjusting it, bumababa, tumataas din po siya. Okay? And also your colors, pwede nyo rin pong baguhin yung color niya. So, gawin natin orange for example, or say red. Yan. Next, syempre, ito naka-bold siya. So, tatanggalin natin. Pwede nyo ibalik ng bold, italic, tapos pwede nyo rin lagyan ng underline. Okay? There. Next po natin is yung uppercase. Kung gusto nyo lahat naka-uppercase ng ganyan, pwede naman po. Pero pwede nyo ibalik sa normal.
Okay, kung sa tingin niyo ano yung mas maganda or you can compare kung ano yung mas maganda doon sa mismong design na ginagawa ninyo. And of course, alignment, say for example, gagawin natin siyang ganito, bago ganyan. Okay, yung alignment po dito, pwede niyong i-adjust yung kanyang alignment. Ito po yung nasa right, ito yung nasa left, ito lang po yung middle. Alright? Next is pwede natin siyang lagyan ng list. Okay? Parang magiging bulleted na po siya, ganyan. So when you click enter, parang sa Word, there's gonna be another bullet na lalabas ng ganito. Alright? So depende yan sa inyo, pwede namang numerical, okay, or pwedeng ibabalik natin ang default. Okay? Spacing naman, pwede kayong mag-adjust ng spacing nyo dito, but I don't really recommend you guys using this kasi medyo mahirap nang kapain yung design kapag nag-a-adjust tayo ng spacing natin. Okay? So there. That's what you guys can do pagdating po doon sa inyong mga text and fonts. And I mentioned earlier, di ba, when you're using Pro version, doon po sa inyong mga background, halimbawa, ito. Yan natin siya ng background at tatanggalin natin yung background. Pag naka-Pro version ka, you can easily remove the background here. Just wait for a few moments. Normally, nasa 10 to 15 seconds bago mawala yung background or siguro depende doon sa pinaka-quality ng image. So, yun. Wala na yung kanyang background. So, pwede nyo nang palitin yung kanyang borders para hindi masyadong makalat doon sa inyong mga board. Ito yung nangyayari pag medyo in-adjust natin, bumabalik yung background niya. So, you just have to do it again. There. Then you click apply. Alright. So, that's one thing na pwede nyo pong gawin kapag po kayo ay naka Pro version sa Canva. Now, pagdating naman po sa image effects and backdrops, ganito po yung pwede natin gawin. Say for example, paiikutin ko lang to. Medyo linisin muna natin ng konti yung ating board. Okay? Palaki natin to. Okay. Say for example, ito po yung itsura nung sapatos na kinuha natin dito. Pagdating sa effects and backdrops, pwede nyo pong lagyan lagi ng effects ito. So you just have to click this. Okay? You click edit image. Pwede natin siya lagyan ng frames. Okay? Pwede natin siyang ilagay sa laptop. Okay? Nyari ganyan, no? Yan. Pwede siya ilagay sa laptop. Pwede naman sa phone. There. So, double click lang natin para mag-adjust yung mismong image niya. Ay, ma-double click. Okay. Pwede rin nating i-switch siya into this. Tingnan natin kung gagana. There. So, parang nandun na yung inyong image, no? So, itong mga to, available naman po ito sa free version. I think so. So, kasi right now I'm using the Pro version. So, depende siguro doon sa mismong design ninyo or doon sa gagamitin nating smart mock-ups na tinatawag. So, pwede rin natin siyang ilagay sa book. Halimbawa, ganito. Kunyari, meron kayong mga companies na pinagtatrabahuan. You want to put the logo doon po sa mismong book na yon. So, pwede nyo sigurong i-drag yung inyong logo papunta doon sa book. Na natin kung mababago siya. Ayaw. So, edit image. Lagay natin siya sa frame. Lagay natin siya sa book. Wala. Or phone. Masyado maliit. Ayan. Okay. So, yan. Parang na siyang nasa laptop. Okay. So, yan yung isa sa mga pwede nyo pong gawin kapag po kayo ay maglalagay ng effects doon sa inyong mga pictures. So, actually, marami pa tayong pwedeng gawin. Let's do one more. Okay. So, this one, for example, tatanggalin natin yung kanyang, actually, gamitin lang natin yung kanina. So, yan.
Adjust na natin yung image. Para yung mismong sapatos lang. Tapos, edit image tayo. Remove natin yung background if you're using Canva Pro. Okay. Ikot lang natin ng konti. Then, pwede natin siyang lagyan ng shadows na tinatawag. Okay. So, click nyo lang to. Scroll down tayo. Meron po kayo makikita ditong shadows. Okay. So, click nyo po to. Halimbawa, glow. Okay. So, makikita nyo medyo parang may border na siya na glowing or iba yung kulay, di ba? Siguro bagay natin yung ating background. Lagyan natin ng medyo dark color. Or, yan. Okay? Yan yung kanyang glow. Pwede din tayong drop. Na-disrupt na yung image. Yan to gawin natin. Yan. Okay, so lagyan natin siya ulit ng drop. Yan. So as you can see, medyo nagkaroon siya ng shadow dito. Ang angle naman. So ito na yung parang shadow niya nandito na banda. Hindi lang masyadong makikita yan. Pero ang pinakamadalas na ginagamit dito is backdrop. Okay. Yon. So as you can see, nandun po yung shadow niya sa likod. No? So pwede nyo pong i-edit yan. Pwede nyo i-double click or i-click ulit yung kanyang backdrop. As you can see, meron pang settings dito kapag kinlik nyo po siya ulit. So yung angle niya, pwede nyo pong baguhin. Okay? Halimbawa, vertical angle niya. Nawawala na siya ulit. Okay? One more time. Yan. Tapos, pwede nating baguhin yung kanyang horizontal angle. As you can see, medyo sumusunod na yung ating shadow. Vertical angle natin. Yan. Transparency, kung gusto nyo medyo mas makapal yung kanyang shadow, pwede pong ganyan. Okay? Yung blur, pwede nating alisin para talagang kitang-kita yung shadow. Pero pwede nyo namang i-blur ng konti para hindi masyadong kita. Okay, so dito nyo i-adjust sa madaling sabi yung kanyang shadow. Of course, kapag shadow po yan, automatic black po yung kulay niya. But, depende po dun sa gagawin yung design, pwede nyo naman baguhin yung kulay ng kanyang shadow. No? But, it has to make sense with your design na ginagawa. Okay, so, in this case, ito po yung pinaka nagawa natin. So, yan yung kanyang magiging shadow. Alright? Then, pwede rin natin lagyan dito. As you can see, meron po ditong flip na tinatawag. Pwede natin siyang i-flip. Kaya babalik na rin natin yung image na flip siya or vertical. Kaya ganyan. So, depende po ninyo kung paano nyo gagawin yung mismong design ninyo. And of course, we can always animate. Gusto nyo, kapag nakikita ng tao naka-animated, di ba? Umaangat yung kanyang image. Pwede mang pan, fade. Ganyan yung kanyang itsura. Pwede naman photo zoom. Yara ganyan. Okay. Pwede naman breathing or breathe. Yan. Okay. Pwede naman pop. Para bigla na lang magpa-pop ng ganon. Ayan. So, ito yung mga pwede nyong magamit, no? Pagdating doon sa kanyang tag nito. Animation. Okay? So, there. Yan po ang mga pwede nyong gawin kapag po kayo, halimbawa, nag-highlight kayo ng product ng inyong business or ng inyong mga designs. Yan. Pwede natin siyang lagyan ng shadows. Okay? Now, outline and images naman po ang ating susunod na pag-uusapan. So, siguro, balik tayo ng I can copy this. By the way, I can copy this. Right-click nyo lang, copy or Control-C. Pwede tayong gumawa ng panibagong page para medyo malinis yung ating board. There. Then, pwede nyong i-paste para nandun na siya. Okay? As you can see, guys, when I'm dragging yung aking photo or yung aking image, yan, mayroon pong center lines kayong nakikita. So, ito po yung pinaka-center. Okay?
May parang guidelines kayo dyan. Alright? Na next natin is yung ating outline in images. Okay? Ganito po siya. You can click yung file dito sa itaas. Okay? You can show the rulers. Kung gusto nyo po medyo kailangan nyo ng ruler, idadrag nyo lang po. Itong nasa itaas na to, drag nyo, papunta dito sa ibaba. Kung gusto nyo meron kayong ruler na parang susundan, pwede naman po yan. And then dito sa left, pwede nating ilagay yung ganito. Okay? So parang ito yung magiging borderline mo. Halimbawa, ito yung center ng image mo. Pwede ka maglagay ng element mo dito. Dito yung halimbawa yung logo. Tapos pwede ka maglagay ng iba pang elements na nandito. So yun po yung mga pwede mong gawin. Alright? Di ko trip yung sapatos eh. Gusto ko siguro nasa Nike. Type natin Nike. Meron. Ayun. Ang tanong, pwede kaya nating alisin yung kanyang background. Bawa maglalagay tayo or gagawa tayo ng design ng Nike yung pang-post nila sa social media. Halimbawa, ganun yung gagawin natin. Okay, may kasamang bola so hindi pwede. Nope. Okay. Pwede naman to, pero parang gusto ko yung red. So ganito guys, no? Ito yung one tip na pwede kong ibigay sa inyo. Kapag po kayo, nahihirapan maghanap ng pwede nyong i-design dito, pwede po kayo maghanap sa Google. Okay? So pwede kayo maghanap ng kahit na anong image doon. Halimbawa, though hindi nyo makikita sa screen ko, pero hanapin ko Nike red shoes. Okay? Hanap tayo dito. Ang gagawin nyo lang po, isi-save ninyo yung image na galing Google, papunta po sa inyong mga computers or sa inyong cellphone, kung cellphone man ang gagamitin ninyo. Okay. So yan. So halimbawa, no, nakapag-upload or download na ako ng image from Google, pupunta po ako ng uploads and then I will upload the media. Then hahanapin ko lang yung in-upload ko na yon na sapatos. Then, lalabas na po siya dito. Ito yung upload. Okay? So, pwede ko siyang ilagay dito na. So, i-delete ko na to. Pwede nating ulit i-edit itong image na to. Tatanggalin ko lang yung kanyang background. Kasi medyo hindi match yung white. Medyo off-white yung kanyang background dito. Yan. Tapos, lalagyan natin ulit ng shadow. Backdrop. Tapos, i-adjust natin yung angle. Yan. Transparency. Okay. Blur natin ng konti. Yan. Okay. So, yan. Para meron ng kahit papano shadow dyan. Tapos, pwede natin siguro i-rotate ng konti ng ganyan para magkaroon ng konting effect yung ating gagawing design. Okay. Oops. Na-disrupt na siya. Wait. Tanggalin natin yung konting mga borders na extra para mas smooth yung ating ano mismo. Hanapin natin yung center. Center. Yan. Okay. There. Tapos, lagyan ulit natin ng shadows. Backdrop. Option. Vertical. So, bandang ibaba. Tapos, yung horizontal, tatanggalin na natin to. Yan. Blur pa natin ng konti. There. Okay. So, ito na yung ating pinaka magiging final design. So, uumpisa natin dito kung ano yung pinaka-element na gagamitin natin. Diyan tayo mag-uumpisa. And again,
Just have to follow the borders na meron po kayo. You can always remove the borders or yung ito pong margins na to by clicking file, tapos yung show guides po, yan, itatanggalin natin siya. Gusto niyo tanggalin na yung ruler completely sa taas, pwede niya rin siyang tanggalin ng gano'n. Alright? Chris, Apple, learning so far? Yes po, Coach. Alam niyo na ba kung paano to gawin before? Etong mga to? Hindi pa po. Ako hindi pa po. Good. So dito tayo magsa-start, no, etong image na to. So halimbawa, gagawa tayo ng design for a company na ano yung mga pwede nating gawin para sa kanila. Ganito po pinipresent ito. Halimbawa, freelancer po kayo. Syempre, yung company will ask for a sample design if you want to apply as a graphic designer ng company nila or social media manager or social media posting manager. Halimbawa, ganun yung inyong ina-apply na trabaho. So, syempre, magpapakita kayo ng mga designs sa kanila bago nila tanggapin yung inyong application. Okay? So, kung ako ang mag-apply doon, ganito ko siya sisimulan if I'm doing it in Canva, for example. Alright? So, ito yung aking pinaka-base image again. Right? Next na gagawin ko po is you can precisely move your images per pixel. Okay? Instead of dragging it. Di ba dito, dinadrag natin siya? Para safety, kakopy ko na to. Dinadrag natin siya ng ganito, di ba? Pero, kung gusto nyong per pixel, dun po sa inyo pong mga keyboards, di ba may mga arrow po dyan sa keyboards ninyo? Pwede nyong i-adjust ng ganito. As in, pa isa-isa. Di ba? As you can see, you can now precisely move the image, di ba? Ng ano siya, tawag na ito, per pixel. Di ba? Ayan. Nakita na natin yung border. Tapos siguro i-move natin pababa or siguro pataas para sumakto siya sa pinaka-middle. Ayun o. Ayun. Lumalabas na siya. There. Yan yung pinaka-middle niya. Para lang alam nyo kung paano nyo siya i-move ng maayos. Kasi minsan, hindi nyo talaga mahanap yung border. Kaya, kailangan nyo siyang i-move ng ganon. Okay? So, pixel by pixel. Okay? Next. Halimbawa, lalagyan naman na natin ng background. Okay? So, ang tip ko po sa paglalagay ng background, kailangan yung pinaka-base element po natin doon sa ating design, dapat hindi contradicting yung ating background masyado. Or dapat nagbe-blend siya ng maganda. Okay? So, halimbawa, sa design na to, ito yung pwede kong gamitin. Di ba, Red? Di ba? Bakit? Kasi mas ma-highlight ko yung mismong photo niya dito sa kulay na to. However, yung mismong palette is malapit na masyado. So, hindi na siya sobrang na-highlight. So, pwede nating i-adjust mismo ito. Click nyo lang po ito. And then, ito po, add a new color. Pwede po tayong mag-adjust ng ating background dito. Pwede natin gawing lighter color na medyo red. Halimbawa, ganyan. Okay? So, naka-highlight na siya ng ganyan. Okay? Paul, Chris, any questions bago tayo mag-proceed? Wala naman po. Good? Follow pa? Follow pa? Okay. Kayo po, sa mga viewers po natin, baka po may mga question po kayo, pakilagay lang po doon sa ating comment section. And I hope you guys are also learning. Next, anong kulang dito sa ating ginagawang design? So, syempre yung text. 'Di ba? Paano natin mas maipaparamdam sa nakakakita netong design natin yung gusto nating branding or yung gusto nating iparamdam sa kanila, 'di ba? Halimbawa, ito Nike Air, 'di ba? So pwede tayong mag-add ng text dito. Tapos lagay natin ito, halimbawa Air. Or all caps na lang natin. Kaya natin ng todo. Okay? Tapos siguro lalagay na natin to sa likod or hanapin ko muna yung center. There. Ayan yung center. So para mailagay nyo ito sa likod, yung mismong background na to, I mean mismong text na to, you can click yung position. Click nyo po yan. And then you click
backward. Okay? There. So as you can see, nasa likod na po yung word na air. Diba? So pwede nating gawing ganyan yung ating design. Or para mas maganda po, pwede nating i-edit mismo yung ating text. Siguro kung makakita tayo ng mas maganda pang text dito. No, iba na. Mukha na siyang Italian air. Nope. Actually, pwede na to eh. Yan. Paguhin lang siguro natin yung color ng konti. Konti lang. Yan. Okay. So, yan na. Meron na tayong background dyan. Pwede nating liitan kung sa tingin nyo masyado nang na-overpower yung ating element, yung main or yung base element natin. Kaya pwede nating gawing ganyan. Okay? Next, ano pa pwede nating idagdag dito? Pwede tayong, ano ba yung tag nito? Ano ba yung madalas nakikita natin sa logo ng Nike? Just do it, di ba? Tama? Yun yung sa Nike, just do it. Tingnan na natin kung makikita natin sa elements. Just do it. Nike. Ano meron? No? Wala. Okay, so pupunta ngayon tayo ng Google. Guys, ito. Hindi natin makita. Hindi ko mapapakita sa screen, pero type nyo lang doon sa Google, just do it Nike. Okay, so lalabas na doon yung mismong just do it mismo na mga designs na pwede nating kunin. And again, save nyo lang yung image na yon. Tapos, pag na-save nyo na po, go back to Canva, you upload tayo sa media, from media, tapos lalabas na po siya dito. Okay? Halimbawa, ito yung nakuha natin. Okay? So, adjust muna natin yung mga borders para hindi siya masyadong makalat doon sa ating board na ginagawa. There. Pwede nating ilagay yun dito sa ilalim. Then, we can just remove the background. Or, sige, actually, remove natin yung background. There. Okay? Though, eto problema. Yung mismong image, hindi natin masyadong makita yung kanyang check. No? So, may problema na tayo agad sa design kapag ganyan. Kasi hindi siya akma dito sa kulay dito, saka yung check. Tignan natin kung pwede nating i-adjust yung kanyang pinaka-background. Gawin natin mas sharper yung kanyang red. Diba, ganyan. Ito, gagawin ko na tong black. Nope. There. Hindi pa rin. So, kailangan natin ng white or black ang kulay na mismong check niya. So, hahanap tayo ng bago. Just do it Nike. Okay, so balik tayo ng Google. Titignan natin doon kung may pwede pa tayong magamit. Wait lang. Tingnan natin kung meron ditong element ng Nike check. Nike check. Graphics. Nike. Logo. Wala. Actually, may mga logos din po dito, guys, by the way. May mga logos din dito ng mga tech companies. Karamihan ng mga tech companies nandito naman yung kanilang mga logo like Shopify, Facebook, social media. Nandito rin yung Twitter. Meron din dito Instagram, NASA, Instagram, yan.
So, however, yung iba talaga, wala. So, hanapin natin siya talaga sa Google. Tingnan natin kung meron pa tayong mahahanap. Ayun, may nakita na ako. Okay, so ganun din, yung proseso, save nyo lang siya sa inyong PC. Tapos, i-upload ulit natin siya dito sa Canva. So, upload media. Sanapin nyo lang yung picture na yan. Saan na siya? Hang on. Upload. There. Delete na natin to. Papalitan natin siya nito. Okay. Tanggalin muna natin yung excess border. So, remove natin yung kanyang background. Dito natin siya ilalagay sa baba. Okay. Okay. There. So, yan. Tumugma na siya. Though medyo off pa rin yung kanyang background. So, pwede pa rin natin siyang i-edit ng konti. Natin kung saan siya babagay. Darker. Okay. Super red na to. Siguro mas maganda na kung makakahanap tayo ng air mismo na medyo transparent yung kanyang background. Yan. So, pwede natin gawin ganyan. And then, you can put some elements dito. Bao, you're creating a website header. Pwede natin lagay dito yung kanyang home. Halimbawa, lagay natin text. Home. And pwede tayo maglagay ng about us. Pwede tayo na maglagay ng our story. Or ano actually. About us. Pwede natin ilagay. Pricing or products. Then, pwede tayo maglagay ng order. Palitan natin yung ating mga ganito po guys kapag po kayo lahat po nito yung dinagdag nating mga text na to, pwede po kayo mag-drag bawa ganyan. Pwede siyang i-group, no? I-click niyo yung group. So every time na gagalawin niyo siya, isa po siyang buo na gagalaw. Parang ganyan. Okay? So yan, naka-center na. Pwede nating bawasan yung kanyang, no. Pwede nating bawasan yung kanyang size. There. Tapos yung ating mga text, pwede nating i-highlight. Nagkalat na siya. Wait lang. Ungroup. Okay? Tapos pwede rin nating lagyan ng effects yung ating mga text. Bawa gusto niyo ng background. Bawa ganyan. Pwede nating baguhin yung color nito to white. Okay? Ganun din. Background, white. Background to white. There. Tapos, i-align na lang natin siya ng maayos.
Ito medyo kapaan na yung alignment nito. Tapos bago natin siya i-group. Yan. So naka-adjust na siya. Every time may move natin, sabay-sabay na sila. Hanapin na lang natin yung pinaka-center. So there. Okay, pwede rin natin lagyan ng other elements. Kung gusto nyo medyo ganito yung background, guys. Ito one tip. Pwede tayong pumunta ng elements. Type natin dito red background. Okay? Kung gusto nyo medyo hindi talaga super plain yung background natin, pwede nyo i-drag to papunta dito. Okay? So you can see medyo nagkakaroon na ng depth yung ating background. Diba? Compared kanina na patay na patay pa siya. Ayan. So pwede kayo mamili dito ng inyong magiging background. So ito, off na siya since yan. So, pwede natin gamitin gray. There. That's how you do it. Okay, so I think pwede na to. Of course, I'm pretty sure you guys can create something better than this. Okay, so just for demonstration purposes, yan po yung mga pwede natin gawin. Siguro pwede pa nating i-adjust ng konti ito. Kanina parang okay. Bawa ito. Merong technique dito guys na ginagawa kami. Kung gusto yung image po yan. Ang ginagawa po namin, ito pong transparency, bababaan natin siya. So as you can see, medyo nawawala yung kanyang, mismo, yung design. Pero ang gusto kong gawin, dark ito. Black. So mangyari, yan. So parang hindi na siya masyadong, ano ba ito? Pulang-pula. Oops. No. There. There. Okay. Pwede nating i-adjust yung kanyang transparency. Balik na natin ito ng white. Ito, pwede natin baguhin na. Yan natin siya ng di pala to. Ano. Ayan. There. Yan po ang ating design na ginawa. I'm pretty sure you guys can do something better than this. Okay, just for demonstration purposes. Kung paano po kayo makakagawa ng inyong mga designs po sa Canva. And I hope yung mga tips and tricks po natin na sinabi sa inyo, magamit nyo rin po sa paggawa ng inyong mga designs. Paul? Christine? Did you learn something? Yes, coach. Yes po, meron, coach. Okay ba? Favorite ko yung RTCL. Ngayon ko lang yun. Oo, RTL. Yung ano, Ngayon ko lang, mas madali. ngayon ko lang nalaman yun, coach. Okay. Yeah. So you're there. Yan ang sample kung paano po kayo gagawa ng inyong mga designs sa Canva. So I hope na ito pong simple training na to ay nakatulong po sa inyo kung paano kayo gagawa ng inyong mga designs. If you have any questions, paki-comment lang po dito sa ating chat. Paul, question. Ba meron? Ano ba may gusto pang matutunan dito? Wala? Chris, questions? Wala na? Yung mga video animation, coach, sa susunod. Video. Actually, pwede. Pwede nating isample dito. Okay. Sige, pwede naman. Pwede nating isample dito real quick. Siguro ganito. I'll stop sharing muna. Video. Kung paano gagawa ng parang intro-outro, ganon. Oh. Thank you. Can we do that also even if we're using cellphone? Yes, Sarah. Pwede po. Though medyo mahirap kasi sa cellphone dahil maliit yung ating screen. Pero yeah, you can use Canva naman sa mga phones po ninyo. Okay? Sige, tingnan natin try natin gumawa ng intro-outro video. And I'm sure hindi lahat nakakaalam nito, no? Pero pwede po kayong gumawa ng intro and outro sa Canva. Okay, video po ito. Pwede nyo po yun gawin sa Canva. So, tingnan natin paano natin siya gagawin. Let me share my
screen. Siguro entire screen ko na lang i-share ko, no? Okay. So, halimbawa, dito tayo sa Canva. Type natin dito video. For example, dito. Tapos, create a blank video. Kita ba screen ko? Paul? Yes, coach. Kita po. Okay, great. So, kung mapapansin po ninyo, dito sa ibaba, iba na yung kanyang itsura, no? Kumpara dun sa kaninang sinasample natin. So, ano ba mga pwede natin gawin dito? Halimbawa, ito, no? I-add natin siya dito sa ating pinaka-design. There. So, video po ito na nagpi-play ng ganyan. 'Di ba? Yan, ano lang to, sample video ito dito sa Canva. So, yan yung mga pwede nating gawin. So, paano ba natin siya gagawin ng medyo simple lang, no? Sisimplihan lang natin just for demo. So, delete muna natin to. Okay? Lagay tayo ng black background lang muna. Okay? Yung legit ang gagawin natin. So, as you can see, dito po, ito yung lagi yung kailangan tignan. 5 seconds. So, 5 seconds nagpi-play po itong black background na to. Pero ayoko nang ganun siya katagal. So, lagay ko lang dito 0.5. Ayan. 0.5 second lang. Then, I will add another page para po doon sa susunod na mangyayari kapag nandoon siya sa inyong video. So, halimbawa, no, yung legit logo ang aking ilalagay. Okay, so tanggalin ko yung excess borders. There. Then, lalakihan ko siguro to. Then, I'll find the center. There. Okay, I want this to pop up ng mga, I'd say mga 3 seconds. Okay. Now, one important thing to note is that you can always animate kung ano nangyayari dito sa image na to. So, i-animate natin. Tingnan natin, Yan, ganyan siya mag-appear or gusto niyo na fun, corporate, pwede naman na fade. Halimbawa, ganon. Diba? Yan. So, pwede natin gamitin si fade. So far, bakit ko nilagyan ng blank na 0.5 second dito? Because ang gusto ko mangyari, ayokong nakikita agad yung image. Okay? So, pag pinlay ko po itong video na to, ganun po yung magiging itsura niya. May parang blank, may black muna na background na wala kayo nakikita. So, pipindutin nyo lang yung nasa itaas and then ganyan siya mag-a-appear. Okay? Tapos, I will add another element. So, ganun pa rin. I'll still use the black background. And then, this time, gagamitan natin ng text. Okay? Ano ba yung nakalagay doon sa ating Facebook page? Limitless learning for, what is that? Limitless learning for, limitless learning and opportunities for Filipino freelancers. So, gagayahin lang natin yan. Okay? Limitless learning and opportunities for Filipino freelancers. Okay? Coach, yung ano po? Pwede ko siyang ganyan na lang. O, di ba? Para simple. Just natin ng konti yung kanyang borders. And then, of course, I'll use my favorite font, which is Bangers. There. Then, i-adjust ko na lang siya dito. There. Okay? Then, center natin ulit. Adjust muna natin kung gaano siya kalaki. Mag-a-appear. There. Coach, yung ano natin, opportunities. Opportunities. There. Okay. Yan.
Okay. Tapos, babaguhin natin yung kulay nito para lang mag-highlight siya. There. So, paano natin gagawin ngayon ito? Click lang natin out o click out. Tapos dito, pwede nating baguhin yung kanyang, halimbawa ito. Okay? So, tingnan natin. Pag kinlik nyo po itong nasa itaas, magpi-play po yung buong video. Parang ganyan siya, yung intro ninyo. There. That's how you do it. Questions? Kung paano ito ginagawa? Coach, yung mga template kanina, pwede namang edit na lang yun. Yung mga Actually, yung ibang mga templates kasi ng video, hindi siya pwedeng i-edit. Yun yung problema dito eh. So, hindi talaga advisable na dito talaga mag-edit or gumawa ng mga intro outro. Pero kung maikli lang naman, walang problema. Actually, pwede. Pwede mong i-edit yung mga dito. Yung iba, hindi lahat. Pero merong iba dito na pwede mong i-edit. I'll give you a sample. Masa na yung share screen ko? Ayan. Okay, so balik tayo. So, pwede tayo mag-add. Halimbawa, ito. Di ba, meron tayong templates na available. Napakarami pong pwede nyo gamiting templates. I swear, sobrang dami po. Hindi halos mauubos yung dami ng templates dito. So, ito lang. Click natin siya. So, as you can see, nagpi-play yung video. Ito pong mga elements na to pwede nating baguhin. Okay? So, pwede natin lagay dito legit, online, virtual assistance, academy. Okay. There, pwede natin ilagay dito yung ating logo. Drag lang natin. Tingnan natin kung magpi-play pa siya. Ayaw na niya. One more Coach, hindi time. ka ata naka-share. Ay, hindi pa ako naka-share. Wait lang. Share. There. Ayan. Okay, sorry. Okay. So, halimbawa, no? Ito, yung ating dinrag kanina. Papunta tayo sa elements. Templates. Ito yung ating pipiliin. So, mag-appear siya dito. Okay. So, ito na yung ginawa ko. Binago ko na siya. Ginawa ko legit online virtual assistance academy. Then, yung logo na natin ang inilagay ko dito. Okay. So, pwede nyo palitan ito. Okay. Tapos, ito. Yung pangalan, pwede natin ilagay. Coachman. Tapos, i-center lang natin siya. There. Paano natin ng konti. Okay? So, tingnan natin yung itsura ngayon ng video na ginawa natin. Iyon. So, yun na siya. So, may mga templates po, pwede nyo pong i-edit yung iba. Hindi lahat na i-edit, pero karamihan naman pwede nyo i-edit. Okay? Questions? Coach, Yes. automatic na ba yun na sasama na siya sa isang video? Oo. Basta kailangan yung nandito sa ilalim. Ito yung parang pinaka magiging per clips mo eh. Ito na siya. Yung nandito. Pwede rin natin baguhin yung kulay. Ay, hindi natin mababago pala. Magiging plain lang siya. Ayan. So, pangit na. There. Questions? Clear? Kung paano ito ginagawa? Yes. Yes po. Okay. Will you have a short course on Canva? Actually po, kung ako mag-launch ng course ng Canva, I'll do it for free. You don't have to pay for anything like this, no?
sobrang readily available na itong information na 'to kahit sa YouTube po 'no. Ang sinasabi ko po dito is yung mga alam ko na puwede niyong magawa na, okay? Or will that be under graphic design course? Graphic design course, we have actually wala po kaming graphic design course ngayon because, wala po kaming coach for that at the moment. Okay, pero noon po meron, we still have the recordings for the graphic design course. It's all about designing in general. You can still avail that. You just have to message the Legit Academy page. Meron pa rin po kaming copies nun. Okay? All right. And actually I forgot one thing na ituro. Yung paggawa ng minsan napapansin nyo doon sa mga sa YouTube, yung mismong mga anong tawag dito? Wait na. YouTube. Yung mga thumbnails, 'di ba sa YouTube, madalas parang yung itsura ng tao may parang border na puti. Pwede niyo rin pong gamitin or gawin 'yun sa Canva. Okay? Tingnan natin. Halimbawa ito, balik tayo dun sa design natin kanina. Sugnan natin konti lang 'to. Or actually, mahina ako sa design eh. Wait lang. Pwede nating i-duplicate. Click nyo lang po itong nasa ibaba. Tapos duplicate page. Or you can just simply click Control D para dalawa na siya. So ito i-adjust ko lang ng konti. Itong pareho na to. Dito. Or dito. Okay? Kunyari, lalagyan natin ng image dito ng babae, no? Pwede nating lagay dito. Or actually, lalaki pala yung photo. So, lagyan natin dito ng lalaki. Bawa ito. Okay? Tanggalin natin excess borders. Again. Lipat natin siya dito. Medyo kulang pa. So, I think lilitan ko yung image. So, ito i-adjust ko na papunta dito. Okay. So, halimbawa, naglagay tayo ng tao, halimbawa. So, of course, first thing I'm gonna do, I'm going to remove the background. Again, you have to wait for like 10 to 15 seconds bago po completely ma-remove yan ni Canva. There. Now, ang gusto kong gawin next is lalagyan ko siya ng parang glow or parang border or ano ba tawag dito? Yan, actually glow. So, click natin yung glow dito po sa shadows. Click ko yung glow. There. So, magkakaroon na siya ng semi-glow sa gilid. Then, kiklik ko lang yun ulit. Babaguhin natin yung kulay into white. Okay? Yung blur, tatanggalin ko. Yung transparency, tataasan ko. And then, yung size, tataasan natin ng konti. That's how you do it. Diba? Madalas natin nakikita yung ganito sa mga sa mga thumbnail sa YouTube, 'di ba? Yung parang naka-crop na may puting border yung kanilang mga pictures. Tama ba? Yan, pwede Yes niyo rin po. pong gawin 'yan sa Canva. Okay? So there. That's how you do it. Useful, no? Lalo pag Yes. gumagawa tayo ng mga thumbnails sa YouTube. Watermark, actually wala na po kayong problema sa Canva. Na wala siyang watermark actually. Pero pag gumagamit po kayo ng mga elements dito sa Canva mismo, may mga watermarks po yung elements ng Canva kapag hindi kayo na Canva Pro. Pero mura lang naman ang Canva eh. I mean, if you're not gonna buy it the legitimate way. If you know what I mean, no? Mahal ang Canva. Ano yung honestly. pinapromote mo, Chan? Yung Ay, di. pinapromote Ay, di. mo. Ano to
Hindi ko pinopromote, guys. Magkali naman po Share tayo. daw, coach. Okay? Unpaid promotion. Hindi ko sinasabing bilhin nyo ang Canva sa ibang paraan. Okay? Pero, guys, marami dyan. Okay? Kung gusto nyo makamura, marami dyan. Pero syempre, since naka-video tayo, magplastikan po tayo dito, bilhin nyo po yung sa mismong Canva na. No? Nasa 6,000 po yun. Baso. Diba? So, yan. So, yan po. Pwede nyo gawin yan sa Canva, yung ganyang design. Okay? Chris, Apple, has it been helpful etong training natin na to? Yes, Marami sir pa kayo po. natutunan? Yes. Yes Ayan. po. So, hopefully, may apply nyo po ito no? Sa inyong mga design sa Legit. Ayan. And of course, shout out po sa ating 28,000 viewers. I hope marami din po kayong natutunan. If you have any questions po, pakilagay lang dito sa ating comment section. And pakishare na rin po nito no, sa inyong mga page. Alam ko po napakaraming freelancers ang pwedeng matulungan nitong simple simple tutorial natin kahit na 1 oras lang to. At least we're doing it live, di ba? So yun. There. Saka marami pang paparating na free tutorial. Yeah, hopefully magkaroon ako ng time for free tutorials. And siguro ganito gagawin natin, no? Every time na meron tayong coaching, no? Yung training sessions natin ng mga VAs. So pwede nating gawin 'to. Sasalin niyo na naman yung mga mukha namin. Willing naman po kami, coach. Ayan. Basta make sure, coach, So- nakaligo na kami. Nakaligo na kayo. So yan. Guys, by the way, ang start po ng aming Facebook Ads and Facebook Marketing Masterclass ay mamaya na pong 6 p.m. For those people po na interesado mag-join, please send a message po sa Legit Academy page para po makahabol kayo. We have a few slots left and we will start exactly 6 p.m. onwards. Okay, so 3-day course po yan. The rate is 499 pesos. Ito pong natutunan nyo sa Canva. If you have the Facebook ads and Facebook marketing techniques na alam po namin, siguradong swak na swak po yon sa inyong mga businesses or sa inyo pong mga magiging future clients. So there. Maraming salamat po sa mga nanood and pasensya na po no kung meron kaming mga biglaang unannounced live streams na mga ganito. Medyo ginanahan lang ako bigla ng konti at alam kong maraming pwedeng matulungan nito. So there. That's it for me. Thank you very much, Apple. Chris, thank you very much sa inyo. Thank you po. Thank you. See you later, guys. Thank you so much.